Kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nung pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang, yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may... Halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mamakawa ang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-ina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no, na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Okay, maraming salamat po, Mrs. So, we will now proceed. Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa ating oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair,